Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganito. Akala ko kaya kong itago, kaya kong kontrolin ang lahat. Pero ngayong huli na ang lahat, wala na akong magawa kundi sumuko. Ako si Lorena, 26 na taong gulang. At kung may isang salitang paulit-ulit kong narinig sa pamilya ko, ito ang, iba ka. Iba raw ako sa pananami. Iba sa pananalita. Iba sa paraan ng pagtitig, ng paglakad, ng pagharap sa mundo. Habang ang mga pinsan ko'y abala sa pag-aasikaso ng mga pagsunod sa asawa, at pagpupost ng mga perfect family photos, ako'y abala sa pagsuway sa bawat inaasahan. Hindi ko ginustong maging sentro ng tsismis. Pero hindi ko rin ginawa ang kahit ano para umiwas. Sanay akong kitigan. Sanay akong pag-usapan. Sanay akong husgahan. Pero totoo rin too. Wala akong pakialam. Kung gusto kong isuot, isusuot ko. Kung gusto kong sabihin, sasabihin ko. At kung gusto kong umalis, lalakad ako. Walang paliwanag. Hanggang sa dumating siya. Hindi ko inakalang. Siya ang magiging dahilan kung bakit matututo akong matakot sa sarili kong kagustuhan. Dumating siya na parang wala lang. Na parang dati pa. Pero ang totoo, wala nang dati. Kasi mula nung dumating siya, alam kong may magbabago. At ako ang simula. Si Tito Marcos. Tahimik. Hindi palakibo. Pero may presensya. Yung tipong kahit hindi magsalita, parang alam mong dapat kang umayos. Matangkad, maputi na ang gilid ng buho. Laging nakapolo, laging amoy sabon at aftershave. May kles, may tindig, at higit sa lahat may mata. Mata na parang tumatago sa'yo. Mata na hindi mo alam kung nagmamasid. O may alam na dapat hindi niya alam. Bata pa lang ako, malapit na siya sa akin. Yung tipo ng tito na laging may bitbit na candy. Na laging nagtatanggol sa akin tuwing pinapagalitan ako ni mama. Kaya sanay akong tinitingnan niya ako. Pero noon, iba ang tingin niya. Ngayon, parang mas tumatagal ang sulya. Parang may sinusuka. Parang may hinahana. At ang mas masama, hindi ako umiwas. Hindi ako nainis. Hindi ako natakot. Ang totoo, nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung ideya na kahit saglit lang. Ako ang laman ng isip ng isang lalaking tulad niya. May mali ba? Pero sa sandaling yon, hindi pa ako handang aminin yon. Sa isip ko baka ako lang to. Baka ako lang ang nag-iisi. Pero sa puso ko, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng bakasyon sa probinsya. Long weekend. Buong pamilya nagtipon-tipon sa bahay ni Lola. Tawanan sa may kubo. Mga bata naglalaro sa damuhan. Amoy ng inihaw na liempo sa hangin. Parang tipikal na araw lang. Pero ako nasa beranda mag-isa. Hawak ang baso ng juice, pinagmamasdan ang langit habang unti-unting dumidilim. Tahimik, presko, wala akong iniisi. Hanggang sa lumabas siya. Si Tito Marcos. May hawak na wine. Tahimik lang, pero diretsong lumapit sa tabi ko. Umupo sa silyang kahoy, yung medyo masyado nang malapit. Hindi kami agad nag-usap. Parang walang kailangan sabihin. Ang tahimik mo ngayon, sabi niya, sabay sulya. Ngumiti lang ako. Mas tahimik dito kaysa sa loob. Nagtawanan sa likod ang mga pinsan ko. Pero sa pagitan naming dalawa, parang ibang klaseng katahimikan ang namayani. Isang klaseng kahimik na may laman. Na parang parehong may gustong sabihin. Pero walang lakas ng loob. Dahan-dahan kong kinrus ang mga hita ko. Hindi dahil sa landi. Pero dahil yon ang natural na galaw ko. Pero nakita ko. Napansin ko. Kung paano kumigil ang tingin niya. Kung paano siya napaluno. Kung paanong agad niyang iniwas ang tingin. Pero huli na. Alam kong nakita niya. Alam kong ramdam niya. At ang mas masakit sabihin. Ako rin. Ramdam ko. Walang sinabi. Walang ginawa. Pero sa mismong sandaling yon, may pader na bumagsak. At ang tensyon. Nagsimula ng gumapang sa pagitan naming dalawa. Tahimik. Mabagal. Pero tiyak. Mula noong gabing yon sa beranda. Nagiba na ang lahat. Hindi kami nag-usap tungkol doon. Walang nabanggit, walang kumpirmasyon. Pero tuwing magkausap kami, may pagitan na hindi na inosente. Kinabukasan, sabay-sabay ang lahat sa mesa para sa tanghalian. Maingay ang paligid, usapan, tawanan, ingay ng mga pinggan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, tumingin siya. Tinitigan niya ako mula sa kabilang dulo ng mesa. Hindi matagal, hindi lantaran. Pero sapat para maramdaman kong, hindi na ito tinging pang tito. Tumingin ako pabalik. Hindi ako umiwas. At doon nagsimula ang lalo. Sa bawat subo ng kanin. Sa bawat pagtawa ng pinsan. Palitan kami ng mga sulya.
Minsan sinasadyang sabayan ang tingin. Minsan bigla akong titingin at makikitang, nakatingin na pala siya. Parang walang ibang tao sa paligid. Parang may sariling mundo ang mga mata namin. Tahimik, mapanganib, at masara sa pakiramdam. Alam kong mali, alam kong delikado. Pero sa bawat tinginan, parang mas lumalalim yung hukay na ginagalawan naming dalawa. Hindi ko na alam kung tinitingnan niya ako, dahil gusto niya, o dahil sinusubok niya ang hangganan. Pero ang sigurado ako, wala na kami sa simula. Nagsimula na ang laro, at pareho kaming ayaw umatras. Ikatlong gabi, ahimik na ang buong bahay. Lola, mga tito-tita, mga pinsan, lahat tulog na. Ako, gising pa rin. Nakaupo sa sala, nakaharap sa bintana. Walang tea, walang ilaw maliban sa dilaw na lampara sa gilid. Tahimik, hanggang sa may marinig akong yabag. Paglingon ko siya, si Tito Marcos. Nakahawak sa pinto, parang nagdadalawang isip pumasok. Ahimik ang mukha, pero ang mata nagsisigaw. Walang nagsalita agad. Nagtagal ang katahimikan. Ang tanging mairinig ay ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding. Lumapit siya. Dahan-dahan. Umupo sa kabilang dulo ng sofa. Pero kahit may distansya, ramdam ko ang init ng presensya niya. Hindi ka pa natutulog, bulong niya. Hindi rin makatulog, sagot ko. Tahimik ulit. Pero hindi komportableng katahimikan. Kundi yung tipo ng katahimikan na parang may darating. Na parang humihinga ng malalim ang silid. Hanggang sa maramdaman kong gumalaw ang kamay niya. Dahan-dahang lumapit sa akin. At tumama sa kamay ko. Hindi hawak, pero sapat para maramdaman ko ang kuryente. Tumingin ako sa kanya. Siya rin, diretsong nakatingin. Wala nang itinatago. At doon, nangyari. Lumapit siya. Ako rin. Walang naggili. Walang umatras. Hanggang sa maglapat ang labi namin. Dahan-dahan. Mainit. Mabiga. Parang sabay kaming nahulog sa kasalanang alam naming. Wala nang balikan. Ang halik. Hindi inosente. Hindi tanong. Kundi kumpirmasyon. Ang lahat ng hindi namin masabi. Niyakap niya ako. Hinawakan ang bato ko. At hinayaang lamunin kami ng sandaling hindi na mababawi. Sa ilang segundo, nawala ang kakot. Nawala ang mundo. Walang natira kundi kaming dalawa. At ang halik na magbabago ng lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mas hindi dahil sa ingay o init ng araw. Kundi dahil sa biga. Bigat ng nangyari. Bigat ng katotohanang wala na talagang babalikan. Pagbaba ko ng hagdan, tahimik ang bahay. May ilan na sa kusina, si Lola, 2 pinsan. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Nandoon siya. Si Tito Marcos. Nakaharap sa lababo, hawak ang kasa ng kape. Hindi ko alam kung lalapitan ko siya. Kung babatiin ko ba. Pero bago pa ako makalapit, umasok si Amanda. Asawa niya. Ang tita ko. Dumiretso siya sa likuran niya. At bago pa man siya tuluyang tumingin sa akin, narinig ko na ang kabog ng dibdib ko. Tumingin siya. Diretso sa akin. Walang salita. Isang tingin lang. Mabilis. Matulis. Malamig. Pero sapat para tuminig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung may alam na siya. O kung nararamdaman lang niya. Pero ang mga mata niya, parang may hinihinala. Tumingin si Tito Marcos sa kanya. At nakita ko kung paano nag-iba ang katawan niya. Parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. At sa pagitan naming tatlo. Magandang umaga, sabi ko. Mahinang boses. Halos pabulong. Ngumiti si Amanda. Pero hindi umabot sa mata ang ngiti. At doon ko na lamang may mali na talaga. Mula sa simpleng tinginan sa kusina, nagsimula ang katahimikang nakakatakot. Si Amanda, hindi na siya katulad ng dati. Ahimik pa rin. Pero iba na ang kilos, iba na ang tingin. Parang bawat galaw ko, minamasdan niya. Parang sinusukat niya kung totoo ba ang ngiti ko. Kung natural ba ang kilos ko. At ako, ginagawa ko ang lahat para maging normal. Pero alam ko, hindi ako magaling na aktres. Dahil ang mata, hindi marunong magsinungaling. At bawat pagtingin niya sa akin ay parang tinig na tumutuso. Ilang araw kaming ganito. Tahimik. Walang prangkahang salita. Pero ramdam ko, may bumubulong na tanong sa loob niya. May nangyayari ba? May dapat ba akong malaman? Isang gabi, habang nasa kwarto ako, may narinig akong mga yabag. Tama ang kutob ko, si Amanda. Walang katok. Binuksan lang niya ang pinto. Lorena. Ang boses niya. Kalma. Pero yung tipong kalmadong parang bagyo ang susunod. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako. Nauko siya sa gilid ng kama. Tahimik siyang tumingin sa akin. Matagal.
Parang gustong basahin ang kaluluwa ko. Napapansin ko, parang kayo ni Marcos, mas close ngayon. Isang simpleng pahayag. Pero ang bigat ng boses niya. Parang may laman. Ngumiti ako. Mahinang tawa. Ito ko po siya, close naman kami simula pa lang. Sinabi ko, pero hindi ko alam kung ako man ay naniniwala sa sinagot ko. Tahimik si Amanda. Tinitigan lang niya ako, pagkatapos ay tumango. Sana nga hanggang doon lang, Loyena. Sabay tayo. Sabay tingin. Parang sinabihan niya akong alam niya. Pero wala pa siyang patunay. Tumayo siya. Mag-ingat ka, dagdag niya bago siya lumabas ng kwarto. At doon ko naramdaman. Nagsimula na ang pagbagsak. Dumating ang gabi. Tahimik ang bahay, pero may bigat sa hangin. Lahat ng miyembro ng pamilya, pinatawag ni Amanda sa sala. Akala ng lahat normal lang. Baka tungkol sa plano ng pamilya, baka tungkol sa lola namin. Pero ako, ramdam ko na. Ito na yon. Nakaupo ako sa dulong bahagi ng sofa. Tahimik. Nanginginig ang kamay, pero pili kong tinatago. Si Tito Marcos. Sa gilid, hindi makatingin sa akin. Hawak ang salamin ng mata, pero hindi niya maisuot. Si Amanda. Tumayo sa gitna. Matigas ang mukha. Pero punang emosyon ang boses. Matagal ko nang nararamdaman may mali. Sabi niya. Walang nagsalita. Lahat tahimik. Tingin niyo ba hindi ko naapansin? Yung tinginan. Yung mga biglaang pagkawala ninyo sa loob ng bahay. Yung mga bulong na akala niyo walang nakakarinig. Doon ko nakita. Umula ang mukha ni Tito Marcos. Pero hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumanggi. Tumalikod si Amanda saglit. Parang pinipigilan ang pagiya. Pagharap niya ulit, diretso siyang tumingin sa akin. Lorena, meron ka bang gustong sabihin? Bigla akong nanlamig. Para akong naubusan ng hangin. Lahat ng mata na sa akin. Lahat naghihintay ng sagot. Pero ako, wala akong masabi. Hindi mo kailangang aminin, sabi ni Amanda. Alam ko na. Si Tito Marcos, sa wakas, nagsalita. Amanda, mahina ang boses niya. Halos hindi marinig. Wala na tayong dapat pag-usapan. Putol ni Amanda. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa tiwala. Na winasak ninyong dalawa. Ahimik ang buong sala. Parang may sumabog na granada ng kahihiyan. Tumayo si Amanda. Tumakbo palabas. Hindi na niya hinintay ang paliwanag namin. Hindi niya na kami tiningnan muli. At doon, gumuho ang laha. Pagkatapos ng laha, ahimik ang bahay. Wala nang tawanan. Wala nang ingay sa kusina. Wala nang sigawan ng mga bata sa labas. Ang naririnig ko lang ay ang mga salitang hindi nasabi. Gabi na. Ako'y nakaupo sa sala. Tahimik, walang ilaw. Tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag. Ang dibdib ko, mabiga. Parang may nakaumang. Maya-maya, dumating siya. Si Tito Marcos. Tahimik siyang naupo sa kabilang dulo ng sofa. Hindi kami nagkatinginan agad. Pareho kaming parang wala ng lakas. Lorena, wika niya basag ang boses. Hindi ko alam kung paano tayo napunta rito. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang mas nangingibabaw. Galit, hiya, sakit, o baka lahat ng iyon sabay-sabay. Akala ko kaya kong kontrolin. Akala ko laro lang. Huminga siya ng malalim. Pero mali. Lahat ng ito mali. Ahimik akong nakikinig. Wala akong masabi. Dahil alam ko, totoo ang lahat ng sinabi niya. Hindi kita sinisisi, dagdag niya. Ako ang mas matanda. Ako dapat ang may alam. Pero pinili kong manahimik. Pinili kong hayaan. Tumingin siya sa akin, sa wakas. As sa mga mata niya. Wala na ang dating sigla. Napalitan ito ng pagod. Ang hihinayang. Lorena, may mahal ako. At sinaktan ko siya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Alam ko. Sinaktan ko rin siya. Tita Amanda, hindi niya deserve to. Tumango si Tito Marcos. Tumayo siya, dahan-dahan. At bago siya lumakad papalayo, huminto siya sa may pinto. Siguro ito na ang huli nating pag-usap, Lorena. Pero sana, kahit papaano, matuto tayo dito. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa. At doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng pagkakamali. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Hindi na ito tungkol sa tukso. Ito ay tungkol sa pananagutan. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang bawat isa. Wala nang pagbabalik sa dati. Si Tita Amanda, umalis siya sa bahay nila ni Tito Marcos. Ayon sa mga balita sa pamilya, lumipat siya sa bahay ng kapatid niya sa Tagaytay. Hindi na siya muling nagpakita, ni sa mga pagitipon, ni sa group chat ng pamilya.
Wala. Si Tito Marcos. Nagbago siya. Tahimik, malungkot, laging nag-iisa. Hindi na siya ang lalaking dating dominante sa mga salusalo. Ngayon, para siyang multo sa sariling mundo. At ako ang naiwan sa gitna ng laha. Bitbit ang guilt, ang hiya, ang mga alaala na hindi na pwedeng buhayin. May mga araw na iniisip kong magsimula uli. Bagong lugar, bagong pangalan. Pero kahit anong layo ang gawin ko, dala ko pa rin ang bigat ng nakaraan. Minsan, nakikita ko ang sarili ko sa salamin at tinatanong, bakit ko yun hinayaan? Bakit ako pumayag? Worth it ba? At ang sagot, hindi. Kahit pa totoo ang naramdaman ko, wala sa tamang oras, hindi sa tamang tao, at may mga linyang hindi mo pwedeng tawirin, kahit gaano mo pa gustong subukan. Naging aral sa akin ang lahat. Masakit. Pero minsan, kailangan mong madapa ng sobra para matutong hindi na muling sumuway. Ngayon, lumalakad akong mag-isa. Tahimik. Nagpapagaling. Hindi ko alam kung kailan ko muling mararamdaman ang tiwala mula sa iba o sa sarili ko. Pero alam ko isang bagay. Ang mga sugat ng konsensya, hindi madaling maghilom. At ang tunay na kapatawaran, kailangang unahin mo muna ang sarili mo.